Habang napapatingin si Dojun sa malaking pating, napansin ni Dojun na mayroon itong matatalim na mga ngipin. Gayunpaman napabuntong hininga lang si Dojun, dahil sa pagpasok ni Dojun sa boss room, biglang may lumitaw na isang special quest, kung saan ay kailangan niyang magsakripisyo. Napatingin si Dojun sa kanyang ibaba, dahil napansin niya na may lumitaw na isang pulang linya. Biglang nag-anunsyo ang window screen ni Dojun, kung saan ang shark tooth o ang malaking pating ay magsisimulang umatake kapag si Dojun ay lumagpas sa pulang linya. Ang pagsasakripisyo ay magsisimula ng 5 minuto pagkatapos lumagpas sa pulang linya. Kung makakamit ang inilaan na bilang ng mga sakripisyo ang shark tooth o ang malaking pating ay maseselyado ng 1 oras. Gayun din, may posibilidad na ang shark tooth reward chest ay maaring mabuksan. Napansin ni Dojun sa window screen na mayroon ng 9 na sakripisyo. Ang ibig sabihin kailangan na lang niya ng isa para sa special quest. Habang napapatingin si Dojun sa kanyang window screen, ito ay napasabi, "Hula ko, wala pang kahit sinong hunter ang nakakalaban sa halimaw na iyon kahit sa loob ng 5 minuto. Mukhang meron ng 9 na taong napatay dito," dagdag pa ni Dojun habang ito ay napapatingin sa baul. Sa huli, ito ang dahilan kung bakit sila namatay. Biglang napaisip si Dojun sa lalaking nakausap niya sa kanyang cellphone at napatanong sa isipan. Bakit hindi nagtanong ang lalaking iyon tungkol sa aking rank, kakayahan o pangalan? Meron talagang mga taong basura tulad nila kahit saan ka magpunta. Biglang humakbang si Dojun papasok sa loob ng pulang linya. Dahil sa pagpasok ni Dojun sa pulang linya, naalerto ang malaking pating, at lumapit kay Dojun habang nakabuka ang malaking nitong bunganga na may matatalas na ngipin. Gayunpaman tinitigan lang ito ni Dojun ng masamang tingin at napasabi, "Hindi maganda ang aking mod, kaya wag mo akong abalahin." Nagulat at natakot ang halimaw, dahil sa pagtitig ni Dojun sa kanya. Kumaripas papalayo ang malaking halimaw dahil sa takot nito kay Dojun. Nagpatuloy si Dojun sa paglalakad patungo sa reward chest. Nang nakalapit na si Dojun sa reward chest, ito ay napaupo. Habang napapaupo si Dojun sa baul, bigla niyang kinuha ang kanyang tablet sa loob ng bag. Habang kumukuha ng mga detalye si Dojun tungkol sa boss room, ito ay napasabi, "Siguro kailangan kong kumuha ng ilang karagdagang detalye sa ilang minutong natitira sa akin." Nang nakumpleto na ni Dojun ang special quest na binigay sa kanya, biglang bumukas ang baul. Dahil sa nakumpleto na ni Dojun ang quest, ang malaking pating ay naselyado ng 1 oras, at ang pulang linyang dinaanan ni Dojun ay mawawala ng permanente. Gumaan naman ang pakiramdam ng malaking pating, dahil hindi niya na makikita si Dojun. Sa pagtingin ni Dojun sa bukas na baul, nakita niya ang isang silver na espada. Kaya ito ay kinuha niya. Napansin niya na ang espadang hinahawakan niya, ay may pangalang Sharktooth Bone Sword, na may rank na A. Biglang inangat ni Dojun ang espadang nakuha niya sa baul at napasabi, "Hindi na masama, mukhang magugustuhan ito ni Miss Yeji." Habang hawak-hawak ni Dojun ang espadang nakuha niya, ito ay winasiwas niya sa hangin. Dahil natapos na ni Dojun ang gagawin niya sa portal, siya ay nagbabalak ng umuwi. Sa pagbalik ni Dojun sa kanyang bahay, bumungad si Yungyung, na mahimbing na natutulog sa daanan. Dahilan para mapatingin si Dojun kay Yungyung, habang napapatingin si Dojun kay Yungyung, ito ay napasabi, "Dinala ko siya dito para bantayan ang bahay." Lumapit si Dojun kay Yungyung at ito ay ginising gamit ang kanyang kaliwang paa. Ngunit ito ay hindi pa din nagigising, kaya napasabi si Dojun, "Matulog ka sa sulok, huwag mong harangan ang daanan." Bigla namang nabangungot si Yungyung dahil sa paggising ni Dojun sa kanya. Habang nakataas ang kanyang 2 kamay, ito ay napasabi, "Yunhee, takpan mo ng karne ang dog food. Kapag ako ay mahuhuli, sasakit na naman ang ulo ko." Nang narinig ni Dojun ang sinabi ni Yungyung, hindi na lang niya pinagpatuloy gisingin ito, kaya naglakad na lang si Dojun papunta sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga na lang si Dojun, at habang binubuksan ni Dojun ang pinto ng kanyang kwarto, ito ay napasabi, "Wala akong ideya kung para saan siya nabubuhay, siguro itatapon ko na lang siya kung saan." Sa pagsarado ni Dojun ng kanyang pinto, biglang nakaramdam si Yungyung ng lamig. Kaya ito ay napatanong, bakit biglang lumamig ng biglaan? Habang naglalakad si Yungyung, tinatawag niya ang pangalan ni Yunhee.
Dahil nilamig si Yungyung bigla, siya ay pumunta sa kwarto ni Yunhee. Nang ito ay nakalapit na sa mahimbing na natutulog na si Yunhee, ito ay napatanong, "Pinatay mo ba ang heater sa sala?" Taglamig pa naman ngayon, ito ay pang-aabuso sa hayop. Bago pa matapos ang gustong sabihin ni Yungyung, ito ay bumagsak dahil sa antok. Dahil sa mainit ang kwarto ni Yunhee dahil sa heater. Ang dalawa ay mahimbing na nakatulog habang nakataas ang kanilang dalawang kamay. Nakalipas ang ilang oras at nag-umaga na din. Dahil inaakala ni Cho Ye-ji na ang pagkikita nila ni Do-jun ay isang date, siya ay naghanda ng bongga at nagdala din siya ng lunch basket para sa kanilang picnic. Napansin ni Cho Ye-ji ang kanyang reflection sa isang salamin sa tindahan. Kaya ito ay lumapit at tinignan ang kanyang sarili. Habang napapatingin si Cho Ye-ji sa salamin, hinawakan niya ito at napasabi, "Sobrang ganda ko." Bigla namang natakot ang batang babae na nasa loob ng tindahan. Sa pagdating ni Do-jun sa tinakdang oras, napansin niya si Cho Ye-ji na maagang dumating. Kaya ito ay napasabi, "Nandito ka na pala, Miss Ye-ji," dahil sa pagsalita ni Do-jun, biglang napalingon si Cho Ye-ji. Hindi naman inaasahan ni Cho Ye-ji ang pagdating ni Do-jun ng maaga, kaya napatanong si Cho Ye-ji sa kanyang sarili, "Nakita niya ba ang ginawa ko?" Gayunpaman siya ay napatanong kay Do-jun, "Bakit ka nandito ng sobrang aga?" Sumagot naman si Do-jun sa tanong ni Cho Ye-ji, wika ni Do-jun, "Akala ko natapos ko nang ayusin ang detalye para sa portal." Biglang namang nagtaka si Cho Ye-ji sa sinabi ni Do-jun, kaya ito ay napatanong, "Ano ang gagawin mo?" Napatitig bigla si Cho Ye-ji kay Do-jun at napansin nito na ang suot ni Do-jun ay ang kanyang pangtrabaho. Habang napapatingin si Cho Ye-ji kay Do-jun, ito ay napasabi sa kanyang isipan, "Teka, ang ibig mong sabihin nito ay isang trabaho." Nagtaka naman si Do-jun sa pagtitig ni Cho Ye-ji sa kanya. Gayunpaman lumapit si Do-jun kay Cho Ye-ji, inabot ang espadang nakuha niya sa portal na pinuntahan niya. Habang inaabot ni Do-jun ang espadang nakuha niya, ito ay napasabi, "Mas maganda itong espada kaysa sa espadang mayroon ka." Sa paghawak ni Cho Ye-ji sa espadang binigay ni Do-jun sa kanya. Napansin ni Cho Ye-ji na ang espada ay isang A-rank. Kaya napatanong si Cho Ye-ji kay Do-jun, "Mr. Lee, saan mo ito nakuha?" Sumagot naman si Do-jun, wika nito, "Iyon ay isang sekreto." Hindi na lang nagsalita si Cho Ye-ji sa sinabi ni Do-jun. Dagdag pa ni Do-jun, "Kung gayon, sigurado akong makakatulong ito sa iyo na mas lumakas." Biglang napaturo si Do-jun sa kanang direksyong at napasabi, "Bakit hindi muna tayo maghanap ng mauupuan? Dahil may ilang oras pa tayo bago dumating ang ibang mga hunters." Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga detalye tungkol sa portal na papasukin natin ngayon. Hindi na lang nakasagot si Cho Ye-ji sa mga sinabi ni Do-jun. Napayuko na lang ito at napasabi, "Sabi ko na nga ba? Hindi tayo nandito para magsaya." Bigla namang nagulat at nagtaka si Do-jun sa sinabi ni Cho Ye-ji. Kaya ito ay napatingin kay Cho Ye-ji, habang napapatingin si Do-jun kay Cho Ye-ji, ito ay napasabi sa isipan, "Mamahaling ikaw na hindi ko pa nakikitang sinuot niya." Pati ang suot niyang kwintas, at iyon, isang lunch basket na kahit sino ay hindi dadalhin sa isang portal. Napaisip-isip si Do-jun na kaya pumunta si Cho Ye-ji ay para hindi maghanteng ng mga halimaw kung hindi magsaya. Nang nalaman na ni Do-jun ang sitwasyon, nanginig ang kanyang daliri. Biglang sinigaw ni Cho Ye-ji ang pangalan ni Do-jun. Nagulat naman si Do-jun sa biglang pagtawag ng pangalan niya, gayunpaman sumagot pa din si Do-jun. Napangiti na lang si Cho Ye-ji sa galit niya kay Do-jun at napasabi, "Ito ay ganap na iyong kasalanan, hindi ba Mr. Lee?" Lalong kinabahan si Do-jun sa pagngiti ni Cho Ye-ji. Dagdag pa ni Cho Ye-ji, "Bilang isang contract hunter, dapat ay naabisuhan na ako tungkol sa pag-overtime. Ngunit hindi ako nakatanggap ng isang abiso tungkol dito." Hindi na lang nakapagsalita si Do-jun sa sinabi ni Cho Ye-ji, dahil hindi niya pinaalala na ang pupuntahan nila ay isang trabaho. Gayunpaman hindi pa din tapos si Cho Ye-ji sa kanyang sinasabi. Ito ay napatanong kay Do-jun, wika nito, "Hindi ba ito ay isang malinaw na paglabag sa ating kontrata? Kailangan mong tanggapin ang responsibilidad." Dahil alam ni Do-jun na kasalanan niya, dahil hindi niya pinaliwanag ang lahat kay Cho Ye-ji,
kaya humingi na lang ito ng pasensya kay Cho Ye-ji. Dagdag ni Dojun habang seryoso sa kanyang mukha, sisiguraduhin kong makukuha mo ang iyong overtime pay. Hindi ko kailangan ng pera, wika ni Cho Ye-ji, habang lalong humigpit ang hawak niya sa lunch basket. Kaya napatanong si Dojun kay Cha Ye-ji kung ano yon. Napabuntong hininga si Cho Ye-ji at sinabi kung ano ang kanyang gustong mangyari, sabay tayong kumain sa susunod, at ikaw ang magbabayad. Nagulat naman si Dojun sa sinabi ni Cho Ye-ji, kaya ito ay napasabi, hindi yan mahirap gawin. Dagdag pa ni Cho Ye-ji habang namumula at nahihiya sa kanyang sinasabi, tayong dalawa lang. Wala na lang nagawa si Dojun kung hindi sumang-ayon kay Cho Ye-ji. Dahil sumang-ayon si Dojun sa pagkain nila sa labas magkasama, masayang tumalikod papalakad si Cho Ye-ji, habang siya ay naglalakad, ito ay napasabi, isayang pangako. Ngayon naman, tara na, hindi naman mapinta ang mukha ni Dojun, dahil sa biglang pagsaya ni Cho Ye-ji.